us. Amen? Mayroong dumanak na dugo, na walang iba yung dugo ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Sabi sa Book of Peter, ito po yung precious blood of Christ. Amen? Kaya yung ginagawa nilang palaspas ngayon, alam natin araw ng linggo, tinatawag nilang palaspas. Bukas yung tinatawag na Lunes Santo, hanggang mayroong tinatawag na Sabado de Gloria, and then Pasko ng Pagkabuhay. Pero sa amin mga kapatid, hindi po taon-taon namamatay ang Panginoong Heso Kristo. Amen? Sabi ng awitin, He lives. Amen? At sabi rin sa Bible in the Book of Mark, Book of Matthew, He is not here. He is risen. Amen? Kaya salamat sa Diyos, meron po tayong Panginoong Heso Kristo na buhay. At sabi ng Bible, Jesus Christ is same yesterday, today, and forever. Kaya makita po natin na Panginoon natin ay buhay, nakikinig at sumasagot ng ating pong mga panalangin. Amen? At tayo po ay bago tumako sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito, tayo makapakinig ng short testimony, this 5 minutes testimony. Kung nakaraan yung kanyang kapatid, ngayon naman siya po ang testimony. Tawagin natin si brother dito para na may single testimony. Brother? Amen. Praise the Lord. Oh! Amen. 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 Purihin ang Panginoon sa ito. Maraming salamat sa Panginoon. Kaya ko lang po yung pagpunta namin sa Samar. Salamat sa Panginoon na naging kalooban din na pumunta ako doon. Nung ano talaga nung Sabado talaga nung doon prayer meeting talagang ano na 50-50 kung makaka-uwi ako doon, kung matutuloy ako o hindi. Pero salamat sa Panginoon na mayroon namang ginamit ng Panginoon na naging blessing din naman tayo doon sa lugar ng Samar. Salamat sa Panginoon na nandun din mo sa Mayroro bahagi din tayo doon ng simple ng kaligtasan. Doon talaga yung kasi nung talaga nandoon talaga yung parang iinit ako na nandoon ang usap para na espiritu na i-share ko yung kaligtasan. Sayang naman palipasin ko pagkakataon na yan kasi nandoon maraming tao, marami kami doon. Salamat sa Panginoon. Pag-ising ko ng sinatulog ako sa akin. Pag-ising ko talaga yung agad ang bumungad sa akin na ayun na, ano po yung para na simple ng kaligtasan. Kasi nandun din na, mayroon din nangangaral kasi doon. Nanghihingi. Nandun yung babae pa. Nanghihingi siya. Katapos niya mangaral, linihan niya talaga lahat. Nakalungkot naman kung gano'n. Kaya salamat sa Panginoon na nung ako naman nung tumayo na doon na binahagi ko na yung salvation. Salamat sa Panginoon na doon na nakinig naman sila. Nakinig sila at marami naman na tapos nabigay ako ng tracts. Habang nabibigay ako, pero din nabibigay na pera. Sabi ko, hindi po, libre lang po ang salita ng Panginoon. Libre lang po ang pinagkakaloob ng Panginoon ng kaligtasan. Wala pong bayad yan. Salamat sa Panginoon na naman sila. Tapos nagulat yung pinsan ko kasi bigla akong tumayo doon sa harap. Doon na tinanong agad ako ng pinsan ko kung saan ka ba ng church? Saan ka ba ng church sa Paris? Nag-aral ka ba? Galing na. Amen. Praise the Lord. Kaya ibang-iba ka na sa dami yan. Biyaya ng Panginoon. Amen. Sabi ko, kahit hindi naman tayo nag-aral, kung talagang gusto mong magamit sa Panginoon, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Amen. Kaya hindi naman ako nag-aral. Kasi nag-ano siya nga, ganda ko, salita ko ng English. Amen. Good. Kaya inaano niya kung saan ako nag-church. Sabi ko, doon na kami sa Malanday, sa
kung may time ka, pwede kita imbitahan doon. Amen. Amen. Kasi naano nga sila na gano'n na mayroon malaking pinagbago daw. Maraming pinagbago sa akin. Amen. Ayun, salamat sa Panginoon na Amen. kaya yun, parang naano sila sa akin. Kaya, ano, lagi ako nila nilibre sa pagkain. Wow, praise the Ayun, Lord. salamat sa Panginoon kung sumama si Insan, si Brother Randy na yan. Sabi niya kung wala naman siya, ako naman sa'yo manlilibre. Wow. Salamat sa iyo, Bishop. Amen. Kaya yun, guys, nakakarating kami ng Samar. Salamat sa Panginoon na naging ano naman doon, naging blessing din naman na hindi ako nakapag-praise na doon sa ano kasi mayroon na din maraming naka-assign din na mga pastor na naging doon sa lamay na ng lolo ko. Makinig po tayo ng Pero nagkaroon naman ako doon, nag-testimony naman ako kung gaano ko binago ng Panginoon. Amen. Nandun naman yung salamat din sa Panginoon at nandun yung pinsan ko po nakapag ano naman doon ng salvations. May ano naman yan. Salamat sa Panginoon. May mga tumanggap naman. Nandun talaga yung nakikinig talaga sila. Nakikinig talaga sila ng parang ano ba nila? Parang gusto nila makinig Wow. ng salita ng Panginoon. Amen. Naroon nila nga ibang-iba naman talaga yung turo. Kasi yung mga ibang pastor doon nagtuturo ng ano lang, ginagamit nila cellphone, tablet lang, wala silang Bible. Meron naman doon nagturo ng salvation, pero nanindigan talaga siya ng salvation, yung tinuturo nila, kaligtasan, hindi nawawala. Pero ang nakakalungkot na, nagamit niya, cellphone lang. Tapos ano yung binabasa pa niya, NIV, kurap. Kaya nag-ano kami, inano ko siya, nag-fellowship kami, pastor yun. Fellowship ko siya. Maganda yung maganda yung mensahe about salvation na maganda rin yung testimony na sabi sa akin. Praise the Lord. Yung buhay, para palang tayo ng buhay dahil. Praise the Lord. Pastor, mas maganda siguro pag King James Bible. Amen. Good. Kasi, Pastor, talaga yung totoong salita ng Panginoon. Amen. Tama yan. Pastor Jojo ang pangalan. Kaya sabi ko, Pastor, may kulang din. Kung pinapangaral mo nga yung salvation, may kulang din kung ang ginagamit niya hindi King Tama. Kaya salamat sa Panginoon na faith Friday, tapos binigyan ko siya ng tracks. Sabi ko, ito yung church namin doon sa Manila, sa Praise the Marikina. Lord. Amen. Faith Friday na kasi may nabigyan ako din Asia. Si Pastor pala yan yung Pastor yung ano pala Bible. Marami naging ito. Kaso hindi ko binigay kasi usapan natin. Daling ko lang doon. Pero meron akong ano eh. Meron kasi naging dalawa. Kaya nagbigay ko kasi pastor eh. Gusto niya. Si Pastor Sanito yung bayaw ko. Oo. Amen. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Pag nagtuturo daw sa doon sa church, yung King James Bible daw ginagamit niya. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Tama yan. Kasi doon pa lang sa ano, yung pagtawid namin doon sa ano, nakita niya. Brad, ano to? Bible to ah. Sabi ko, King James Bible ito, maganda yan. Sabi ko, maganda to. Pahingi ako isa. Wala ako ito. Sabi ko, doon pa lang sa hinihilan niya. Kaya marami din naman doon ano, yung naghingi ng Bible, sabi sa akin, ano yung Bible? Sabi ko, Bible. Pahingi ako ah. Marami sila naghingi, pero nung nakita nila na, sabi, ay, English pala to. Hindi ko naman maintindihan. Sabi ko, hindi. Walang mahirap sa salita ng Panginoon. Kung gusto mo talagang matuto ng totoong salita ng Panginoon, wala ko yung posible. Kaya, nagtatanong din ako ng tita ko doon. Sabi, Testimony mo, kasi sir. yung ano ko, yung binabasa ko, sa English, sabi sa akin, tita ko, nag-aral. Yun din ang tanong niya kung nag-aral daw ako. Hindi naman ako nag-aral. Sabi ko, grade 3 lang naman ako eh. Dati sabi ko, wala akong alam sa salita ng Panginoon.
hindi ko siya mabasa, hindi ko maintindihan, pero nagpatuloy ako. Biyaya ng Panginoon. Amen. Nabasa ko, mayroon ako natutunan. Correct. Ito, palayin ko sa Panginoon. Pag yun talaga basahin mo yung totoong salita ng Panginoon, talaga matututo ka. Kaya sabi ko sa kanya, marami din ako busy siya nag-backslide. Kasi sabi ko, hindi ako maintindihan yung... Pero sabi ko, nung nag-backslide ako, nagbasa ako ng ibang Bible, ng mga Tagalog, mas lalo hindi ko naintindihan. Sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, dito na ako kasi alam ko nandito yung katotohanan, ito sa itong salita ng Panginoon. Ayun, maraming salamat sa Panginoon na nandun man nakita din na naging blessing din ako doon sa pinsan ko, sa mga kapatid ko. Salamat sa Panginoon na nakita nila na mayroong pagbabago talaga. Nandun din yung puso ko rin na tawag lang sa Panginoon na gamitin ako ng Panginoon. Doon yung puso ko na mag-ano rin doon, napakasarap doon na napaka doon mag-share ng salita ng Panginoon. Kasi nandun talaga na nakikinig sila, gusto talaga nila makinig. Yun, nabigay rin kami doon ng tracks hanggang doon sa sa bundok, pinamigay ko yung mga tracks kasi mas kailangan nila yan. Doon sa mga ibang lugar, sa mga ibang barangay, binigay namin doon. Pray na babasa nila yun. Kahit doon lang maligtas sila sa trust na yun, sa salita ng Panginoon. Nandun din salamat sa Panginoon naging ayos naman yung lilingan dito. Yung lolo ko, nakalungkot din, ako din yung lola ko. Isang linggo rin, namatay rin yung lola ko. Hindi na tayo lumakawi, yung iba naman, yung ibang pinsan ko naman kung makauwi sila. Ayun, nandun din yung kasi yung mga, talaga doon, yung mga waray, nahirap din sila, nakakaintindi sila ng Tagalog, pero nahirapan sila mag-Tagalog din. Kaya minsan, sila makipag-usap sa amin kasi Tagalog yung pinsan ko Tagalog. Meron niya din, biruan doon na Parang English ko meron nga doon yung yung sa ko doon sa tito ko. Sabi daw doon yung meron daw silang mga bisita na magaganda daw. Sabi nung tito kasi marunong mag-Tagalog. Sabi, ang gaganda naman ng mga bisita ko, ang pupugi naman. Huwag kayong maya. Ay sabi na, Kumain lang tayo, walang hiya. kumain lang kayo, mga walang hiya. Yung pala, ang pala, sabihin ng tita ko, ay nung na yan, sabi, kumain lang kayo, huwag kayong mahiya. Sabi ko na, nagtagalog ka pa, pero sablay. Kaya napatigil din. Ayun, maraming salamat sa Panginoon. Iningatan kami ng Panginoon, sa pamilya namin, at kapag-suluwining din doon yung pag-survey din yung pinsan ko doon sa lugar ng Ampuan. At nakapagbigay kami ng mga tracks doon. Salamat sa Panginoon at hindi ko natutad yung pangako ko na magdadala ako ng na Bigas na bigas sa pampait. Ito rin si Sister Rina. Ito, pangako hindi na talaga mangitlog. Maraming salamat sa Panginoon. Yun lang po. Amen! Good! Amen. Amen! Mabihin po ang Panginoon. Salamat po sa testimony na ating kung napakinggan. Hamon sa atin yun, no, challenge na kung saan kahit saan man tayo naroon ay ating pong ipangaral. Kung tayo may hiya na magbigay ng mga babasahin. Amen? Kung dati nga gumagawa tayo ng mga kalokohan, hindi tayo nahihiya. How much more yung maayos na yung ginagawa mo para sa Panginoon. Sabi nga ni Apostle Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." Kapangyarihan ng salita ng Diyos. No, ayaw ang iba yung maligtas ang tao sa pamagitan ng kanyang salita. Huwag po tayong mahiya mga kapatid. Mahiya tayo kung kahiya-hiya yung ating ginagawa. Pero huwag tayong mahiya kung tama naman yung ating ginagawa sa ating Panginoon. Ganda lang po natin ang ating mga sarili para po sa pagiging ng salita ng Panginoon.
na-miss natin na mag-preach si Pastor ng Sunday. Parang 2 linggo or 3 na hindi natin napakinggan mag-preach ngayon. Amen. Muli natin mapangyan mga aral ng salita ng Panginoon. At sa mga nakikinig, makinig lang po. Huwag tayong maging distraction sa ating katabi. No, baka kasi yung ating katabi gusto matuto, huwag natin siyang i-interrupt, no, para matuto ng salita ng Panginoon. Amen. Focus lang po tayo, tigalan po natin ang salita ng Panginoon at ang tagapagsalita ng salita ng Panginoon. Tawagin po natin ang tagapagsalita, Pastor Alan, Panginoon Pastor. Amen. Okay, dito na po tayo sa 1 Peter. Hiningan ko po kayo magsitayo mga kapatid. At tayo po ay magbasa sa ating pag-aaral. Please open your Bible on the book of 1 Peter, chapter 1, verse number 16. The title of our message, How to Live a Holy Life. Umagat ng ating pag-aaral sa magang ito, How to Live a Holy Life. No? So, ayan po ang ating title. 1 Peter chapter 1, verse number 16. At alam kong pamilyar na po sa inyo. Gasgas na itong talatang ito, pero maganda yung palaging ating nagiging paalala sa atin ito na maging ganito tayo. No? Sa binanggit po dito sa verse number 16. Nandiyan na po kayo, say amen. Amen. Basahin po natin 1 Peter chapter 1 verse number 16. Ready, begin. Because Because it is written, Be holy, for I am holy. Amen. Tayo po'y manalangin. Kapagpalang Diyos amang banal na sa langit, salamat po Panginoon. Sa oras na ito, kami po ay pangunahin niyo po Diyos Banal na Espiritu sa aming nga po pag-aaral. Higit sa lahat, Panginoon, hingi po kami ng tawad Yes, Lord. sa aming mga nagawang kasalanan, ang pagkukulang sa inyo, Panginoon. Ugasan niyo po ng inyong banal na dugo, ng inyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas, upang maging karapat-dapat po sa paglapit, sa pagsamba po namin, at pananalangin sa umagang ito. Diyos Banal na Espiritu, bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge, understanding, to know your word. Salamat po Panginoon. Ikaw ang aming teacher. Ikaw ang aming comforter. Ikaw ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pangunawa upang maintindihan po ang iyong salita. Lapit po namin ang lahat ng ito. Nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Take your seat mga kapatid. How to live a holy life. Paano ba mamuhay sa buhay na may kabanalan? No? Ang buhay natin, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, binigyan tayo ng kabanalan sa ating buhay Kristiyano. No? Mahirap maging banal. Mahirap po. Pero sa biyaya at tulong ng Panginoon. Maraming tukso sa labas. Amen. Maraming temptation, no? Maraming mga tactics si Satan para tayo ay pabaksakin, para tayo tuksuin, para tayo ay panghinaan ng loob. Pero salamat sa salita niya, binibigyan tayo ng mga pangako, no? Para tayo magkaroon ng lakas spiritual strength, physical strength, no? So makikita po natin sa ating binasa mga kapatid dito sa verse number 16 na ating binasa sa 1 Peter chapter 1. Kung inyong mapapansin, ang Diyos natin ay banal. Kaya kailangan tayo maging banal. Be holy for I am holy. Sapagkat ang Diyos po, kailanman po mga kapatid, siya po ay nanatiling banal. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. No? Sabi ng Bible, no? Siya po ay hindi nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever.
Kaya ang Panginoon po ay banal noon, banal ngayon, at banal magpakailanman. Kaya kailangan po natin maging kagaya po niya. Because it is written, be holy, for I am holy. Living the holy life, mga kapatid, kung babasahin natin ang 1 Thessalonians, buksan po natin ang book of Thessalonians sa 1 Thessalonians chapter 4, verse number 1 down to verse number 12. Inyong mababasa dito sa 1 Thessalonians ang pamumuhay na banal sa ating buhay Kristiyano. 1 Thessalonians chapter 4, bilang Kristiyano ay kailangan mamuhay tayo na may kabanalan sa ating Christian life. Okay? Sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse number 1 down to verse number 12. Ito yung mga converts, no? New converts na nasa kalooban ng Panginoon at sila po ay naging banal, no? Dahil ang Diyos ay banal, sila po ay ginawang banal ng Panginoon. Sabi dito, furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us, how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus, for this is the will of God, even your sanctification. Take note sa verse number 3. For this is the will of God, even your sanctification, no? Yung ating pagiging banal o kabanalan natin sa harap ng Diyos, that we should abstain from fornication. Amen. Take note mga kapatid, abstain from fornication. Pag hindi pa ang isang magkasintahan, mag-boyfriend, mag-girlfriend, no? Yan po ay hindi pa dapat nagkakaroon na tinatawag na fornication. Ang fornication po ay sinabi dito mga kapatid na pag nagsasama ang dalawang hindi pa kasal, yun po ay fornication. May nangyari sa kanila, yan ay tinatawag na fornication. Okay? Kaya nais ng Panginoon tayo maging banal. Sapagkat siya'y banal. Ayaw niya na tayo po ay magkaroon ng kasalanan. Kaya sabi dito, abstain from fornication. No? Huwag magkasala. Umalis doon sa tinatawag na kasalanan, fornication. So huwag po natin hayaan mga kapatid na tayo, kahit yung may mga asawa, kung may mga asawa na, huwag nang makipamatok sa ibang mga may asawa o sa ibang tao na may mga. No? Kailangan isa lang po. Amen. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng third party o no? Hindi po dapat gano'n. Sandali lang po. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Dito na siguro. Yung mic natin. Madali na po. Hello. Wala nang battery ng kasap. Hello. 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 1, 2, 3. Hello. Okay. So, kita po natin mga kapatid dito sa ulit natin
about dito sa fornication, no? So, pag may asawa na tayo, wala, sa ibig sabihin fornication, yung nagsasama na wala pang kasal. May nangyari na, yan ang fornication. Kung meron naman tayong mga asawa na, ikin na tayo, hindi na tayo dapat pang magkaroon ng ibang kinakasama. So, yun po yung adultery naman yun. So, ayaw po ng Panginoon, kaya sinabi dito, abstain from fornication, sapagkat tayo po ay, yun ang hindi kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos, yung kabanalan natin ay manatili. We are holy, no? Nais ng Panginoon na yung pagiging banal natin sa harapan ng Diyos hindi masira. At masisira po yung ating testimony. Verse number 4. Patuloy natin sa chapter 4 ng 1 Thessalonians. Chapter 4, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification. Now, binanggit muli yung sanctification and honor. Maganda yung meron kang dignidad. Sa buhay ng Kristiyano, ingatan po natin yung dignity. Pag nasira po yung dignity natin, no? Nasira yung patotoo natin. Huwag po nating hayaan masira yung ating buhay Kristiyano sa pamagitan ng meron kang kinakasama, no? At kung may kinakasama ka, meron ka pang iba. Huwag po nating hayaan na tayo po ay maisahan ng kalaban. Now, abstain from fornication, from adultery, sabi diyan, verse 5, that in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God, no? Ganun po yung mga hindi nila alam kung sino ang Diyos. That no man go beyond and defraud his brother in any matter. Take note sa verse number 6, because that the Lord is avenger of all such, as we have forewarned you and testified, for God hath not called us unto uncleanness. Kapansin niyo po ang Panginoon, ayaw niya ng marumi. Kasi nga tayo ay holy. Gusto niya tayo ay malinis sa kanyang harapan. Gumawa tayo ng kasalanan, tiyak yun, magiging uncleanness tayo sa kanya. Pag sinabing uncleanness, marumi, may kasalanan tayong ginawa eh. Kaya sinabi diyan, for God hath not called us unto uncleanness. Take note, but unto holiness. Gusto niya tayo ay banal sa kanyang harapan. Sapagkat siya ay banal. No? Kaya makikita niyo po dito yung living the holy life ng Kristiyano. Namumuhay tayo na may kabanalan sa ating buhay. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo po ay marumi sa kanyang harapan. O uncleanness, but unto holiness. Sabi sa verse number 7. Verse number 8. Ye therefore that despiseth not man but God, who hath also given unto us His Holy Spirit. Ganyan niyo po. Kaya nga po, pagka tayo po ay anak na ng Panginoon, may Holy Spirit na meron nangungusap. Meron nangungusap sa iyo pag ikay nagkasala. At bago ka magkasala, o bago ka gumawa ng kasalanan, mangungusap sa iyo yung banal na Espiritu na huwag mong gawin yung kasalanan na yan. No? Huwag kang mag-fornicate, huwag kang mag-adulterate. Tayo, no? Kahit ang pastor, meron ang pastor nagkaroon ng adultery. Yan nangyari po niyan. No? Marami pong churches ngayon, unang-una tinatamaan ng pastor na merong babae ang pastor. No? Kung ang pastor nga naiisan, how much more yung membro? Kaya maging aware tayo. Patuloy niyong ipanalangin ng inyong pastor, sama niyo patuloy sa inyong panalangin. No? Yan po. Nitira ng kalaban, unang-una ang pastor sa churches. Sa bawat churches, unang-unang titirahin ng kalaban ay ang pastor ninyo. Ang pamilya niya. Kaya patuloy niyo pong isama ang inyong pastor. Kaya nga sa pastor, ano ang P? Pray for him. Pray your pastor.
kailangan po ng panalangin ng inyong pastor. O kailangan dito tayo, no? Ito ang pinakamaganda para hindi tayo matukso. Amen. Salita ng Diyos. Amen. Kaya nga si Jesus Christ, ano palaban niya? Ang salita ng Diyos. No? Kaya sinabi niya sa Matthew chapter 4, it is written. It is written. It is written. 3 times binanggit po ng panlaban sa tukso at ang panlaban sa kalaban ay ang kanyang salita. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay. No? Ang victory ay nasa salita ng Panginoon. Ang tagumpay ay nasa salita ng Diyos. Kaya kung gusto mo maging matagumpay na Kristiyano, live a life of living the holy life. Ika'y mamuhay na may kabanalan sa iyong buhay Kristiyano, kailangan mo ang salita ng Diyos. Kailangan natin. Hindi tayo magiging holy kung wala ang salita ng Panginoon. Hindi tayo magiging banal kung wala ang Holy Bible. Okay? So, kailangan po natin, mapapansin po natin, may ilang punto na tayo makikita dito, no? Yung living the holy life, isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos, ay kailangan anong unang gagawin para tayo po ay maging kalugod-lugod o banal sa harapan ng Panginoon. Number 1, 2 Timothy 3:15. Basahin po natin. Unang punto na ating gagawin para tayo maging holy sa harapan ng Panginoon, kalugod-lugod sa kanyang harapan, no? Mamuhay na may kaluguran sa ating Panginoon, ay buksan po natin ang 2 Timothy 3:15. Ano po ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3, verse number 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures, no? Which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So makikita natin dito, no? Si Timothy, mula sa kanyang pagkabata, alam niya na ang Bible. No? Sabi dito, from a child thou hast known the holy scriptures. So ganun po ang dapat natin makita. No, sa ating buhay Kristiyano, kailangan, nung tayo unang nakakilala sa Panginoon, naging baby Christian tayo, hanggang tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon, kailangan natin ang salita niya. Kailangan mo ang salita ng Diyos. Ito ang magbibigay sa atin para tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. No? Point number 1, scriptures for daily living. Number 1, how to live a whole life. Number 1, you need the scriptures for daily living. No? Kaya kailangan ni Timothy ang salita ng Diyos. Kapagkat siya po ay holy sa harapan ng Panginoon, ikaw din at ako ay holy sa harapan ng Panginoon. We need the scripture for our daily life. Kailangan po natin ang salita ng Diyos sa ating pamumuhay bilang Kristiyano para tayo maging banal sa harapan ng Diyos. Amen? So makita po natin, point number 1, scriptures for daily life. No? Yung banal na kasulatan para sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Okay, point number 2, dito tayo sa 2 Corinthians chapter 6. Hirap kasi pagka ang salita ng Diyos wala sa buhay ng Kristiyano. Pag malayo ka sa salita ng Diyos, wala yung kabanalan. Wala ka sa sentro ng kalooban ng Diyos eh. Kaya yung mga nag-backslide, tingnan niyo po ang nangyayari. Pag wala ka na sa sentro ng kalooban ng Panginoon, katulad po ni Naomi. No? Katulad po ng prodigal son. Kung may prodigal son, may prodigal daughter. Yeah, great job! Yun po si Naomi. Alright! Kung may prodigal son, may prodigal daughter. Tama po. Amen. Great job! Parehas po silang backslider. Pero salamat, ang kagandahan po sa kanilang dalawa, nagbalik loob. Amen! Bumalik sa kalooban ng Panginoon. Amen! Di ba? Na yung prodigal son, no, na-realize niya, kailangan niya ang kanyang tatay. Tama po. Na-realize ng backslider na kailangan niya ang Diyos, ang Panginoon.
Kaya kailangan natin mga kapatid ang Panginoon. Pag lalayo tayo sa kalooban ng Panginoon, mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Hindi lalayo. Huwag tayong lalayo sapagkat ang Diyos natin, nandyan ang Panginoon, naghihintay 24/7 ang Panginoon. No? Ang totoong 24/7 ang Panginoon. No? Hindi ang 7-Eleven. Hindi ang mga naglagay ng 24/7 na sila ay 24/7. Ang totoong 24/7, walang iba ang Panginoon. Talagang siya ang 24 oras. Na anytime na kailangan natin siya, nandyan ang Panginoon. Hindi siya absent. Kaya nga, sabi ng Bible, siya ay the same yesterday, today, and forever. Hindi siya palaging late. All time ang Panginoon. Palagi po siya nandyan, anytime, anywhere. Ang Panginoon, hindi po siya absent. Kala nila patay daw ang Diyos nila sa araw ng Semana Santa. Sa Biyernes, sabi po nila patay daw. Wala na, tapos na po yun. No? Nabuhay yung Panginoon, hindi namatay, hindi siya nanatiling patay. No? Kaya kailangan po natin makita, no, na hindi po ang Diyos po at ang Diyos natin dito, hindi yung Diyos na sinasabi lang namatay na kung saan ay hindi na nabuhay muli. Ang sabi ng Bible, siya ay nabuhay sa mga patay. Hindi siya nanatiling patay. No? Sapagkat siya po ay makapangyarihang Diyos. So pansinin po natin dito mga kapatid, na kailangan po natin ang Scripture. Scriptures for our daily life, number 1. Number 2, separation from sin. No? Pagkakahiwalay sa kasalanan. So, ang dapat tayo para manatili yung ating holiness, yung kabanalan natin, may walay tayo sa kasalanan. No? Isang niyayaya tayo ng mga unbeliever. O yung dati nating mga naging best friend nung tayo yung unbeliever pa, yayain ka, no? Para ano, ibalik yung dating yung bisyo. Gagawin mo pa ba? No? Huli mo bang gagawin yung dating ginagawa ninyo nung ikaw ay wala pa sa Panginoon? Eh ngayon, nasa Panginoon ka na, bakit ka pa babalik doon? Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Past is past, kapatid. Tapos na yung ginawa mo nung ikaw wala pa sa Panginoon, pero ikaw ngayon, di ba na? Bakit mo pa babalikan yun? No? Huwag ka nang babalik pa sa kasalanan. Huwag na tayong babalik pa sa kasalanan, mga kapatid. No? Nasa kasalanan ka na dati, huwag mo nang balikan pa yung ginawa mong kasalanan sa ngayon. No? Noon, iba noon sa kasalanan, sa ngayon na ikaw ay gumagawa sa kalooban ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Kaya nga yung kanina napag-aralan natin sa Sunday School, templo na tayo ng banal na Espiritu. At ang nananaan na sa atin ay banal na Espiritu na. So kung ikaw at ako ay templo ng banal na Espiritu at ang nananaan dyan sa katawan mo at katawan ko ay ang Espiritu, hindi na dapat pang mangibabaw ang katawan, ang sarili mo, kundi ang mangibabaw ang Panginoon. Nais ng Panginoon dyan sa verse number 17, 2 Corinthians chapter 6. At sabi po ng 2 Corinthians chapter 6, verse number 17. Okay? Wherefore, come out from among them. Kung merong naghihikayat sa iyo para ilayo ka sa Panginoon, mga kapatid, come out from among them. Umiwas ka. Mahirap, mga kapatid. Hinihikayat ka, tinutokso ka. Parang hindi ka naman kaibigan, sasabihin pa sa'yo, no? No, parang hindi ka naman kaibigan. Inaalo ka ng beer. No? Inaalo ka ng bisyo. Gustong ibalik sa iyo yung dati mong ginagawa. No? Ang nangyayari, mga kapatid, sabi ng Bible, come out from among them. Alis ka na sa kanya, huwag mo nang entertain. Ini-entertain mo pa eh.
Kaya pagka napahamak ka, no? Sisisi mo pa ang Panginoon. Nangyayari, sinisisi pa ng Kristiyano ang nangyayari sa buhay ng Kristiyano eh. Nangyayari, sinisisi pa natin ang Panginoon. No? Mayroon tayo, tandaan nyo, may soul liberty tayo. Si Paul, binigyan siya ng kalayaan ng Panginoon, magpasya. Binibigyan tayo ng kalayaan ng magpasya. Pero yung pagpapasya natin, dapat tama sa kalooban ng Panginoon. Binigyan ka ng pagpapasya, pero isipin mo, yung pinasya mo, tama ang kalooban ito ng Panginoon. O sige, sama ako. Makikijoin ka na. Pero sabi ng Bible, come out from among them, no? And be ye separate, saith the Lord. No? And touch not the unclean things, and I will receive you. Dahil ayaw niya ng kasalanan. Ayaw ng Panginoon ng kasalanan. Kaya gusto niya makipag-separate ka doon sa tao na dinadala ka papalayo sa Panginoon. Pagka dinadala ka ng tao papalayo sa Panginoon, huwag kang sumama. Huwag mong entertain o huwag kang magpadala sa kanyang sinasabi. Marami pong ganyan, no? Lalo na pagka may mga offer. Offeran kita, sige, sama ka sa amin. Malaki yung kikitain natin dito. Yung pala, magnanakaw ng bangko. No? Pero palang masamang gagawin. Tapos, di mo alam. Kasama ka na pala sa holdapan. Ikaw ang naging frontliner. No? May ginawa palang kalkuhan yung barkada mo. O, ano nangyari? Napahama ka tuloy. No? Nadamay ka pa. Imbis na nando ka sa church, linggo pa na nangyari. Ginawang linggo pa ang pangyayari. Sige, meron tayong pupuntahan. Kala mo naman, kung ano yung pupuntahan, yung pala, magnanakaw ng bangko. O magkakaroon ng hindi magandang gagawin. No? Napahamak tuloy. Imbis na linggo, nando ka sa church. No? At alam niyo ba, ang pinaka-safest place ay ang Church of God. Ang pinaka-safety place na dapat mong puntahan ay ang tahanan ng Panginoon. Ito ang safety place. Nabasa ko yung talata na yun pero hindi ko na matandaan yung Pag ko po sa yung talata. Safety place. Ang salitan, ang tahanan ng Panginoon. Pinaka-safety place ay ang tahanan ng Panginoon. Kaya mas maganda, mas pumunta ka dito sa church kaysa pumunta ka sa ibang lugar na hindi safe. Mas safe po sa tahanan ng Panginoon. Okay? So, point number 2, separation from sin. No? Yung pag-iwalay natin sa kasalanan o yung hindi natin entertain yung ginagawa ng ating mga kaibigan na sinasabi nilang kaibigan tayo nila. Pero hindi naman pala. Kala mo kaibigan mo na tunay, pero kung kaibigan ka talagang tunay, sama mo dapat sa Panginoon yan. Kasama yan kung talagang kaibigan mo yan, ikaw talaga ang kaibigan talagang tunay. Pero sila, hindi sila kaibigan tunay kasi pagka dinala ka nila sa kapamakan, paano magiging kaibigan tunay yun? Ang kaibigan tunay, dinadala ka sa kabutihan. Amen. Maganda yun, ginagawa mo, hinihikayat mo sila sa church. Hindi ikaw ang mahihikayat. Isa nangyayari, ikaw pang nahihikayat kaysa ikaw ang manghikayat sa kanila. Papunta sa Panginoon. Nangyayari po yan po, mga kapatid. Tayo pang nahihikayat ng ibang tao, unbeliever pa ang naghihikayat sa atin. Nadadala tayo. Kaya isipin nila, wala naman pala pinagkaiba eh. Parehas pala tayo. No? Ganun ka rin pala. Napasama kita, sumama ka. Pero ikaw, sinasama mo sila sa church, hindi nila, ayaw nila. Amen. No? Naisan tayo tuloy. Kaya kailangan tayo ang makapagdala sa kanila sa Panginoon. Hindi tayo ang madalang na sa mundo. Okay? So point number 1, kita natin yung tinatawag na
Okay? Scripture. Scripture for daily living. Number 2, separation from sin. Number 3, supplication to the Father. Kapatid, kung nais mo na ang buhay mo ay maging banal, kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, mapapansin mo, may nagsusupply, may nagbibigay ng pangangailangan mo. Buksan po natin mga kapatid dito sa Philippians, dito sa Ephesians 6:18. Kanina, no? Pakita natin, Ephesians chapter 6 verse 18. Supplication. Ano yung supplication na tinutukoy dito? Hindi po ito yung pangangailangan. Ito yung pananalangin. Pananalangin sa Panginoon, sa Diyos natin. Kailangan nag-pray tayo sa ating Diyos. Ephesians chapter 6 verse 18. Praying always. Pakibasa nga po. Ephesians Ephesians chapter 6 verse 18. chapter 6 verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. Okay, kailangan po meron tayong pagsusumamo. Nagsusumamo tayo, nagmamakaawa tayo, humingi tayo ng kahabagan sa Diyos na tayo po ay Kanya nga pong sagutin sa ating mga panalangin, sa ating desire, sa ating gusto. No? Nais ng Panginoon, ikaw at ako ay daan natin sa panalangin sa ating Diyos. No? Kailangan po natin ito. Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, pray in everything by prayer sa Philippians 4:6, sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing, no? Sabi dun sa James 5:16, pray one for another. At marami po pong iba, no? Kaya isa rin po ito, Ephesians chapter 6 verse number 18, no? And sabi diyan sa Ephesians chapter 6 verse 18 na tayo po ay kailangan manalangin sa Panginoon, no? Kailangan po natin 'yan. Napakaganda po na sinabi niya sa verse 18 na yan, no? Kaya sinabi diyan, praying always. Palaging manalangin. Ang nangyayari po, ang Kristiyano, minsan na lamang po nanalangin. Isa pa, limited pa. Pero sabi dito mga kapatid, always, praying always, with all prayers, no? And with all prayer and supplication in the Spirit. So praying always mga kapatid, palagi dapat nananalangin ang anak ng Diyos. Amen. No? Nananalangin lang ba tayo pag kailangan lang natin ng Panginoon? No, sir. Eh kung kailangan ka ng Panginoon, hindi ka ba mananalangin? Minsan nangyayari mga kapatid, nananalangin lang tayo pagka may gusto lang tayong hilingin sa Diyos. Eh. Pagka mga emergency na lang, saka natin naalala ang Panginoon. Pero pag binibless tayo ng Panginoon, nananalangin pa ba tayo pagka binibless tayo ng Panginoon? Amen. Nagpapala ka ng Panginoon, nagpipray pa rin ba tayo? Yes, sir. Kailangan rin po yun. Kaya nga in everything, Yes, sir. by prayer. Sa lahat ng bagay, manalangin. Sabi ng Philippians chapter 4, verse number 6. In everything, sa lahat ng bagay, by prayer. Amen. No? Kailangan po natin manalangin mga kapatid, supplication to the Father. Doon nakikita natin yung ating kabanalan sa ating Panginoon. Magiging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. No? So, point number 3, supplication to the Father. So, number 4, dito na tayo, sharing the gospel. Mga kapatid, napakaganda na tayo nagbabahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao. Philippians 1:14, ano sabi ng Philippians chapter 1, verse number 14? No, hindi lamang po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos para sa ating buhay, hindi lamang po doon sa separation from sin o yung pag-iwalay natin sa kasalanan, hindi lamang din sa pananalangin sa ating Diyos Ama na sa langit, kundi tayo rin po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano po sabi ng Philippians chapter 1 verse 14? Sabi po dito sa Philippians chapter 1 verse 14, and many of Philippians 1
14. Sabi dito, and many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. No? Kaya makita niyo po yung boldness ni Apostol Paul. Wala siyang takot ipangaral, ibahagi ang mabuting salita ng Panginoon. Pero minsan po sa Kristiyano, nahihiya na pong ibahagi yung salita ng Diyos. Amen. May takot na. Magbigay siya ng trust, pag nakita niyo mukha ng Kristiyano, sa susunod na lang. May iwas na. Paano kung yan pala ang gagamitin, yan pala ang taong yan, ikaw ang gagamitin niya para makakilap ng tao. Kaya huwag po natin hayaan mga kapatid. Kaya huwag po natin hayaan mga kapatid, no? Wala yung boldness natin na ibahagi ang salita ng Diyos. Si Paul, hindi siya nahiya. No? Kaya makikita niyo po yung ginawa po ni Paul dito without fear. Wala siyang takot. O basta nasa katotohanan ka, ibahagi mo ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu mangungusap sa tao para siya'y matuto. Makilala niya kung sino ang tagapagligtas. Kailangan po natin mga kapatid, preach the word! Be instant in season, out of season. Rebuke sharply. No? Basta ikaw ay nandito sa Bible, ibahagi mo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa mga tao. Andito yung katotohanan eh. Dala-dala mo yung mensahe ng Panginoon, katotohanan yun eh. So bakit ka matatakot? No? Huwag po tayo matakot mga kapatid. Marami na pong Kristiyano ngayon takot nang ibahagi ang kaligtasan. Paano kung ikaw ang gagamitin para makakilala yung tao yun? Tatakot ka? Takot ba tayo? Takot ka bang ibahagi ang salita ng Diyos? Huwag po tayo matakot mga kapatid. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. No? Ayun ang sabi ni Apostol Paul sa Romans chapter 1 verse 16. Hindi siya nahiya na ipangaral ang salita ng Diyos at wala siyang takot, mayroon siyang boldness na ipangaral ang salita ng Diyos sapagkat ito ang katotohanan. At ang katotohanan na magpapalaya sa kanila. So makita po natin ang point number 4, sharing the gospel, pagbabahagi ng ebanghelyo, no? The advance of the gospel. And the fifth point, sanctuary for worship. Manaes po ito, no? Sanctuary for worship. Para tayo po ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, yung ating kabanalan ay manatili. Kailangan meron tayong tinatawag na sanctuary for worship. No? Buksan po natin dito sa John 4 verse number 24. Alam ko pamilyar na po sa inyo ito. So pag tayo po ay sumamba, ay dapat sumamba tayo sa Espiritu at katotohanan. John chapter 4 verse 24. Isa natin sa 23. John chapter 4 verse 24. John chapter 4 verse 24. Sabi diyan, but the hour cometh and now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. Take note, for the Father seeketh such to worship Him. Ang Diyos Ama, hinahanap niya yon na ikaw at ako ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Take note, ang Diyos ay Espiritu, sabi sa verse 24. Kaya nga po wala tayong mga images. Amen. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Amen. No? Hindi nakikita ang Espiritu. Para po siyang bugan ng electric fan. Amen. Yes. Yung bugan niya, nararamdaman mo yung hangin, yung bugan ng hangin. Pero hindi mo siya nakikita. Ganun po ang Panginoon, no? Ang Diyos ay Diyos na Espiritu, no?
God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. No? Ang Diyos ay spirito at katotohanan. Dahil sasabihin natin siya sa spirito at katotohanan sapagkat hindi natin siya nakikita. Kaya kailangan po natin siyang sambahin sa sanctuary for worship. Ito yung sanctuary. Ito yung bahay-sambahan ng Panginoon. Kaya makita niyo po, wala po tayo ditong images. No? Kahit mukha ni pastor, kahit na mga mukha natin dito. Hindi yan yung tinutukoy ko. Yung ibig sabihin, yung ikaw lang na nag-iisa. Halimbawa, yung mukha ko, may nakita ba kayo mukha ko dito na ako lang nag-iisa? Hindi. Tapos nakaganong ka pa? O nakaganong ka pa? Di ba? Kalokohan na yun, mga kapatid, no? Tapos meron ka mong buwan, kunyari, ikaw yung meron ka pang corona dyan. Sa iba po, yung iba nilalagyan pa nila ng corona. Siguro yung kay Kibuloy, no? Pansinin niyo po, ginagawan Diyos si Kibuloy. Si Kibuloy, appointed son of God ang tawag sa kanya. Blasphemy. Kapatid, yun ang talagang blasphemy. Pamumusong talaga yung blasphemy. Na hindi naman siya talaga Diyos, inaangkin niya ang pagiging Diyos. Yun ang tinatawag na blasphemy. Siya dapat ang ipako sa krus, hindi ang Panginoon. Kasi yung pinako sa krus, hindi talaga blasphemer. Ang blasphemer, si Kibuloy. Tama. Na inaangkin niya ang hindi para sa kanya. Namin yung title. Yung title, yung Son of God. Ginagawa siya yung Son of God. Oh? Son of demons, pwede ba? Pero Son of God, hindi. Okay? So, hindi po tayo naniniwala ang Diyos po si Kibuloy. Ang Diyos po ay ang si Yeso Cristo, ang ating Diyos. Dito po natin, no, makikita. Wala tayong si Kibuloy dito. Wala yan. Okay, sanctuary for worship. Yan ang po makikita natin. And panganim, dito po tayo sa panganim ng puntong spirit-filled life. No? Yun yung puspos ng banal na espiritu. No? Sa ating buhay Kristiyano, kailangan tayo po ay puspos. Buhay na puspos ng espiritu. Hindi espiritu ng alak. Espiritu, banal na espiritu ang tinutukoy dito. Hindi espiritu ng alak. Baka puspos. Si pastor, puspos ng banal na espiritu. Pag ganun-ganon. Nakita, oh. Paekis-ekis. Pasuray-suray. Puspos ng banal na espiritu si pastor, ah. Di pala ng alak. Ang mahirap po yun. Ano sabi ng Bible? Buksan po natin dito sa Ephesians chapter 5 verse 18. Ephesians chapter 5 verse 18. Kailangan tayo spirit-filled life tayo, mga kapatid. No? Puspos tayo ng, yung buhay natin ay puspos ng banal na espiritu. Okay? Kailangan po ang buhay ng Kristiyano ay spirit-filled life. Puspos ng banal na espiritu. Buhay na puspos na espiritu. No? So, buksan natin. Ephesians 5:18. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 5, verse number 18? And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Kaya pansinin niyo po, capital Spirit, capital S yung Spirit. Puspos ng banal na espiritu. No? So, yung ayaw ng Panginoon na tayo po ay uminom ng alak. No? Kaya sabi diyan, be not drunk. Hindi sinabi be drunk. Ang sinabi, be not drunk. Kaya pagka gumagawa tayo ng kasalanan, katulad ng pag-inom ng alak, mabibinat ka. Magkakasakit ka. Binat. No? O, yung isa, sinat. No? Yung isa, lagnat. Lagnat. May lagnat, may sinat, may binat. Nakita niyo po? Sinat, binat, lagnat. Eh sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. Magkakaroon ka talaga ng lagnat. Minamahal mo ang mundong ito eh. Oh, yung binat, be not conformed to this world sa Romans chapter 12 verse number 2. Binat, mabibinat ka talaga. Eto, sinat. Sa Ephesians chapter, di ba? Sa
Sa Ephesians, sinabi doon, sin not. Amen. Kaya huwag po tayo ano sa kasalanan. Ang kasalanan po, yan po ang magbibigay sa atin ng sakit. Yeah. Ang bibigay po ng sakit yan, kasalanan sa atin. Ilalayo tayo sa kabanalan kasi sakit ang ibibigay ng kasalanan. Tama? Sakit ang ibibigay ng kasalanan. Hindi tayo bibigyan ng magandang kalusugan yan. Sakit ang ibibigay ng kasalanan pag tayo po ay matigas ang ulo. Ang tanong, matigas ba ulo natin? Good question, sir. Baka matigas ang ulo mo, gusto mo magkasakit. Come on. O sige, hindi nagkulang sa iyo ang Panginoon. Amen. Love na talaga yan. Pinaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Amen. Huwag tayong magmahal sa mundo ito. Love not, magkakaroon ka ng lagnat mo. Sin not. Ephesians. Chapter ano yun yung sin not. Sa natin. First yan. That is sin na. Okay. First yan 2:1. Pakibasa nga po. First John 2:1. 2:1. My little children, these things write unto you that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Oh, di ba? Umatras lang tayo doon sa 1 John 2:15 eh. Yung love not eh. Ito, 1 John 2:1, no? Sabi diyan, no, that ye sin not. Huwag kang magkasala. Bakit? Pagka nagkasala ka, talaga magkakasakit ka. Papaluin ka ng Panginoon tayo. Pagka nagkasala tayo, papaluin tayo ng Panginoon. Nandiyan chastisement ng Panginoon. No? Kaya nga po, ano ang nangyayari pag nagkaroon ka ng lagnat, nagkaroon ka ng sin, o di ba ang nauna sinat? Susunod lagnat. At susunod binat. Sinat, lagnat, na binat. Puro sa kasalanan tong tatlong to. Puro sa kasalanan, yung sakit na yan. Okay? So, makita po natin. Okay? So, point number 6, spiritual dapat. Puspos tayo ng banal na espiritu. And number 7, so, i-recap natin. Scripture for daily living. Number 1, separation from sin. Paglayo sa kasalanan. Supplication to the Father. Pananalangin sa Diyos Ama. Sharing the gospel. Pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sanctuary for worship. No? Sagradong place yung church natin. Ito po ay kailangan mayroong tinatawag na respeto. No? Respect yung sanctuary ng Panginoon. Ito yung church for worship. Number 6, spirit-filled life. And number 7, self-killing lust. Self-killing lust. Ano ibig sabihin yun? Madalas po minsan narinig natin yung word na death in the flesh. Ano ibig sabihin ng death in the flesh? Patayin yung ating laman. Kasi nagkakaroon po ng lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Self-killing the flesh. Yung lust. Kailangan, alam niyo po ang papatay sa laman, ito. Salita ng Diyos. Okay, buksan po natin, self-killing the lust. Romans 8:13. Romans 8:13. Self-killing lust. No? Ay ang pang-pito. Self-killing lust. Romans 8:13. Para tayo po ay maging kalugod-lugod, maging banal sa harapan ng Diyos, kailangan patayin natin ang ating mga laman. Death in the flesh. Kaya pagka mayroon tayong mga prayer request, anong binabanggit ng iba? Pastor, preacher, death in the flesh. Ibig sabihin, self-killing lust. Patayin yung ating laman. Mawala yung lust of the flesh. Self-killing lust. Romans 8:13. Ano po sabi ng Romans 8:13? Sabi sa verse number 13, or if ye live after the flesh, no? Yan yung sa lust of the flesh, ye shall die. No?
Mamamatay ka. But if it through the Spirit, ito maganda, do mortify the deeds of the body, ye shall live. Diba? So may negative, may positive. Negative yung una, positive yung pangalawa. So kailangan mga kapatid, merong self-killing lust. No? Self-killing lust. Colossians chapter 3 verse 5. Ano sabi ng Colossians chapter 3 verse number 5? Ano po ang sabi ng Bible sa Colossians chapter 3 verse number 5? Mortify therefore your members which are upon the earth. Fornication. Ito po yung mga kailangan mamatay sa ating katawan. Fornication. Nabanggit na yan, abstain from fornication kanina, di ba? Yung nabanggit ko po, no? Uncleanness, karumihan, inordinate affection. Nadali ha? Ano yung makikita natin yung una, pakikiapid. Pangalawa, yung karumihan. Ano yung inordinate affection na sinasabi diyan? Sinasabi dito sa verse number 5, no? Sabi diyan, inordinate affection. Ano yan? Labish na pagmamahal. No? Yung sobrang labis, mas mahal mo pa siya sa sarili mo. Mas mahal mo pa yung tao kaysa Diyos. Mali yun. May mga times sa buhay ng tao, mas mahal pa niya yung kapwa niya tao kaysa Diyos. Kailangan mas unang mahalin natin ang Diyos kaysa tao. O, yun yung tinatawag na inordinate affection. Ano yung evil concupiscence? No, anong ibig sabihin yan? Masamang pagnanasa. Pag sinabing evil concupiscence, masamang pagnanasa, nagnanasa yung isang tao na mayroong masamang isip, masamang gawi, masamang pagnanasa yun. Yan yung evil concupiscence. No? Yan po yung ibig sabihin yan. Ano pa? Covetousness. Kasakiman. No? Kasakiman. Kasakiman. Yung covetousness, yung kumukuha ng hindi mo sa iyo. Pag-imbok. Pag-imbok. Naangkin natin nung hindi naman sa atin. Amen. Sakit tayo. Halimbawa, sa mga lupa, sa probinsya, madalas to no? Ay, yan sa amin, may titulo kami. Sa amin yung lupang yan. May muhon kami. Oh, may muhon kami. Oh, yan, totoo yan, di ba? Pero hindi naman pala, naggumawa lang ng title. Kahit hindi naman sa kanila yung lupa na yun. Dahil sila ay tinatawag na covetousness. Yun yung kasakiman. Greedy. Oh? Pagiging greedy, sakim. Na hindi naman sa kanilang pag-aari, kinakangkang nila yung hindi sa kanila. No? Meron pong nangyayari, tapos ibebenta yung lupa na may titulo, tapos nabili na lang. Meron pong nangyayari yan, mga kapatid. Sino ba yung nakausap ko noon na pumunta kami yata ng Bicol yun nangyari? Ganun po nangyari. Yung title na yun, no? Halimbawa, itong lupa na to, may nagmamay-ari nito. Binenta niya na hindi naman sa kanya. Gumawa ng title, binenta, ito yung title ng lupa na yan. Nang nabenta, yung may-ari nito, nagtaka, bakit nagkaroon siya ng title? Kailangan talaga ingatan yung mga titulo. Kasi minsan ginagawa nila, no? Niloloko po nila yung mga talagang may-ari ng bahay o ng lupa. Kailangan talagang ipaano yan. Kaya may mga lupa, kailangan lagyan ng mga talagang muhon o bakuran. Isa sa dapat na meron pong gawin ay yung bakuran po yung mga pag-aari. Kasi, meaning, pag binakuran na yan, meron na nagmamayari. Yun po yung kailangan, mga kapatid. Okay? So, yun po yun. Yung tinatawag dyan sa verse number 5, covetousness. Ano pa yung panguli? Which is idolatry. No? Na siyang idolatry. No? So makita po natin, sabi sa verse na yan. Okay? So doon na tayo sa pang-8. Sermon to hear.
So kailangan tayo para maging kabanal-banalan tayo, kalugod tayo sa harapan ng Panginoon, yung holiness hindi mawala. Merong dapat tayong marinig na sermon. Amen. Ano yung sermon? Yun yung mga paksa o mga aral mula sa salita ng Panginoon na makakabigay sa atin ng encouragement, no? Nang mamomotivate tayo magpatuloy, mapapalakas sa ating buhay Kristiyano. Sermon to hear, no? Romans 10:17, alam po natin yan. Ano sabi ng Romans 10:17? For then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So kailangan po na tayo ay makinig dahil dito sa pakikinig natin, no? Sabi diyan, magkakaroon tayo ng faith. Dito nang gagaling yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos. Faith cometh by hearing. Pakikinig ng salita ng Diyos. So kung ikaw gusto mong tumibay yung pananampalataya mo, tumibay yung pananampalataya natin, palagi tayong dumipende sa salita ng Diyos, magbasa tayo ng Bible. Amen. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay? So makita natin 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable, may pakinabang ang salita ng Diyos for doctrine, malaman mo ang tama, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Para maging matured ang Kristiyano, kailangan po na makinig sa salita ng Diyos. Sermon, no? Yung sermon to hear. Kaya ito, nakikinig po kayo, ito ang magbibigay sa inyo ng tinatawag na paglago. Maturity. Andyan po yung maturity sa pakikinig. Tingnan niyo po yung patutuan ni Brother Lito. Pag tayo po ay umaatin palagi ng church, mga kapatid, kahit na hindi tayo nakatapos ng pag-aaral, pero palagi tayo nakikinig at nagbabasa ng Bible ng King James, kahit na English pa yan, matututo ka. Kasi ang Holy Spirit tinuturuan tayo. Palagi mo na narinig yung salita ng Panginoon, yun ang magpapaalala sa iyo at palagi nasa puso mo yan, yan ang magpapaalala sa iyo para hindi ka gumawa ng kasalanan at yan ang magpapalago sa iyo yung salita ng Diyos. Kaya pagka nag-preach ka, dahil marami ka nang napakinggan sa salita ng Diyos, kala nila may pinag-aralan ka. Pero kahit na grade 3 lang natapos, anong grade 3? Kita niyo po, sabi nung nakapakinig, no? Ano ba yung tinapos? Ano ba yung natapos mo? O, saka nag-aaral. Ba? So, ibig sabihin, nandun yung makikita niyo po, no? Tinuturuan ng Panginoon. Natututo ang anak ng Diyos dahil meron siyang natutunan sa salita mo. Yung sermon na napakinggan niya, yun ang nagbigay sa kanya ng karunungan. No? Binigyan siya ng karunungan ng Diyos. Tayo. Sino ba naman tayo? Tayo naman, mga kapatid. Hindi naman tayo masyadong marunong sa di ba? Pero bakit tayo natuto? Sa pag-aaral natin, sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. Biyaya ng Panginoon. Tama yung sinabi ni Sister sa nga brother Jimboy. Biyaya. Yan lang po yung biyaya. Kaya ngayon nag-anniversary tayo. It's all about grace. No? For by grace are you saved through faith. Yung faith na yun, nasa Panginoon. Amen. Okay? So thank God, tayo po ay merong sermon to hear. Number 8, number 9. Dito na tayo sa number 9. No, hanggang 10 lang po ito. Point number 9. No? Dito na tayo sa point number 9. Okay. Ano po yung point number 9? Dito po tayo sa point number 9. Set affection on God. No? Yung pag-ibig natin o yung pagmamahal natin sa Diyos ay saan naka-affect? Saan nakatuon? Saan nakatuon ang pag-ibig mo o pagsinta mo sa Kanya? Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Ano sabi ng Colossians chapter 3 verse 1 and 2?
Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Ano po ang sabi ng Bible? Ganda po nito, Colossians chapter 3. Madalas po itong nababanggit ni Brother McRae that time na kasama po natin siya, no? If we then be risen with Christ, seek those things which are above, no? Makita po natin, seek those things which are above. At hanapin natin yung mga bagay na nasa langit. Above yan eh. Where Christ seated on the right hand of God, no? Nang ating Panginoon sa Kristo ay nakaupo sa kanang ng ating Panginoong Diyos Ama, no? Set your affection on things above. No? Yung pagmamahal, pag-ibig, pagsinta sa mga bagay ay dapat nasa langit, makalangit na. Nakatuon yung ating pag-ibig, pagsinta at pagmamahal sa makalangit na bagay. Set your affection on things above eh. Sabi dito, hindi sa mga bagay na nasa mundo, not on things on the earth. No? So makita natin, yan po yung pang-siyam, set affection on God. Amen. Ano pa sa chapter 2, verse number 12? Sahin po natin chapter 2, verse number 12. Sabi diyan, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who had raised Him from the dead. No? So makita po natin diyan mga kapatid, dahil sa Panginoon, yung pananampalataya natin, ikita po natin yung pananampalataya mo ay nasa Panginoon. No? Set affection on things above. And the last, dito na po tayo sa panguli. Search the Scriptures daily. Search the Scriptures daily. Saliksikin ang banal na kasulatan araw-araw. Ano po ang sabi ng John chapter 5 verse number 9? John chapter 5 verse 39. Okay, pakibasa nga po. Okay, sabi ng John chapter 5 verse 39, search the Scripture, for in them, no, ye think ye have eternal life, and they which testify of me. Kaya nga, dito mo matetestify o makikita ang Panginoon. Masusumpungan mo dito ang Panginoon sa kanyang salita. Kailangan tayong magbasa palagi. Search, saliksikin. No? Every time, mga kapatid, sa buhay natin, kailangan tayo po ay magiging manaliksik. Kailangan po natin, no? Kaya makita po natin yung word na search the Scripture, no? For in them. Sa Acts chapter 5, Acts chapter 4, I think, Acts, meron ako na, biglang umano sa akin dito sa Acts. Sahin ko po, no? Ang ganda po nun eh. Acts chapter 5, I think, verse 42. Eh, biglang pumasok sa mind ko. Acts 5:42. Sabi po dito sa Acts 5, verse 42, and daily in the temple, and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. No? Mga kapatid, kung tayo po ay nagsasaliksik ng salita ng Panginoon, kailangan makita natin daily tayo sa salita ng Diyos. Dito sa templo ng Diyos. Daily dapat tayo in the temple. In every house, hindi sila tumitigil na ipangaral ang salita ng Diyos. Kailangan po natin na hindi tayo titigil sa pangaral ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan po natin yan. Huwag tayo titigil. So, magkaroon tayo ng tinatawag na pagpapatuloy. Okay? So, i-recap natin. Sampung punto lang ito, mga kapatid. How to live a holy life. Number 1, Scriptures for daily living. Number 2, separation from sin. No? Kailangan tayong humiwalay sa kasalanan, lumayo sa kasalanan. Number 3, supplication to the Father, manalangin sa Diyos. Number 4, sharing the gospel, magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos. Walang ibang kaligtasan. Number 5, sanctuary for worship. Ito po yung sanctuary for worship, ang Faith Baptist Church. Dito ka pumunta para sumamba. Amen?
Number 6, Spirit-filled life. No? Puspos ng banal na Espiritu ang buhay natin para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. Number 7, self-killing glass. No? Mamatay tayo sa laman. Yun yung death in the flesh. Okay? Number 8, sermon to hear. Kailangan natin makinig ng mga paksa o sipi mula sa salita ng Diyos. Yun yung sermon. Okay? And number 9, kita natin set affection on God. No? Magkaroon tayo ng pag-ibig, pagmamahal sa makalangit na bayan. Doon sa ating Panginoon. And the last, search the Scripture daily. Yan po ang kailangan po natin upang maging kaaya-aya, kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon na may kabanalan sa Kanyang trono, sa Kanyang pangalan. Okay, tayo po ay dyan magtapos. Open and pray, meron po tayong natutunan sa umagang ito at tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos sa mga banal na nasa langit, salamat po Panginoon sa aming napag-aralan sa 1 Peter chapter 1 verse number 16, Panginoon, na sinabi nyo, be holy for I am holy. Kailangan po namin, Panginoon, ang buhay na meron kami ay magkaroon ng kabanalan ng aming buhay sa inyong harapan. Sapagkat kung kami po, Panginoon, ay walang kabanalan, yak yun, nasa kasalanan po kami. Ayaw po namin maging marumi sa inyo, Panginoon. Ayaw po namin maging ayaw po namin sa kasalanan, Panginoon. Makalinis niyo po kami. Tulad po ng 1 John chapter 1 verse number 9, if we confess our sin, is faithful. You are faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Thank you, Lord, sa aming natutunan. Salamat po, Diyos Banal na Espiritu, sa aming natutunan sa umagang ito. At ito po ay mai-apply po namin, may sa katuparan po namin sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Sa iyong kapurihan, sa iyo ang kadakilaan, Panginoon. Ikaw ang maitaas, mapuri, malulhati at ang inyong salita sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay dyan magtapos at tayo po ay manalangin sa ating offertory prayer. Tawagin natin ang kapatid na Jimboy, Brother Jimboy, sa offertory prayer. At ipagbibigay. Okay po, tayo po ay manalangin po para sa pagbibigay po natin para sa Panginoon. Tayo po ay manalangin namin, Panginoong Jesus, sa makalangin at lupa, mapangaliya sa lahat, Lord. Thank you po, Panginoon, sa wonderful message, Panginoon, na paano mamuhay, Lord, with holiness, Panginoon. At may-apply po namin sa mga buhay namin po ito, Panginoon. Natin niyo po bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po na magkatunan to, Panginoon. At manatili sa amin, Panginoon, lahat ng inyong salita na binigay sa amin, Panginoon. And bless niyo po, Panginoon, ang pagbibigay po sa inyong gawain, Panginoon. Ikaw po mag-provide, Panginoon, ang pangangailangan po ng iglesyang ito, Panginoon. Sa aming church, Panginoon, sa aming kinakabailangan, Panginoon, na ikaw po mag-provide ng aming pangangailangan, Panginoon. Thank you po na marami, Lord. At itulungan niyo po rin ang bawat isa na makapagbigay, Panginoon. Kung hindi po makapagbigay, Lord, na matulungan niyo po, Lord, na makapagbigay po sa susunod po, Panginoon. Thank you po na marami, Lord, sa biyaya, tulong at awa ninyo, Lord. Ikaw po mapulit, maluwalati sa lahat. In Jesus' mighty name. Amen. Tayo po ay umawit ng thank you, Lord, for saving my soul.